Alright, welcome sa ating learning. Ako nga po pala si Michael at ang inyong instructor dito sa atin sa Learn Computer today. So this time ay bibigyan ko kayo ng tips about the LCT's Developers Roadmap. So kung kayo ay aspiring web developer, software developer, o kaya anumang developer related to technology, so ito ay maganda na matutunan nyo. So hindi rin ito naka-limit sa mga taong marunong na, kung tayo ay hindi pa marunong at gusto natin matuto rin about web development, technology, everything about technology, ay ito po yung magandang matutunan, ito ay dito sa ating ginagawa na ito sa social media ay sinishare natin yung mga basics and ang mga important matters na dapat natin i-consider kung tayo ay may pinaghahandaan sa future as a technologist or a developer or software engineer, everything related to technology. So sige, tingnan natin kung ano yung ating mai-share for today. So itong ating LCT's Developers Roadmap, yung tips na ibibigay natin dito is to ensure our future career. So I know yung iba sa inyo na nakakapanood nito ay possible na kayo ay meron ng work o kaya ay meron na kayong career path na dinaanan, possible na kayo ay nasa isang field na hindi related to technology at gusto nyo mag-career shift, ito rin yung tamang guide para sa inyo para matutunan nyo how to shift careers, pwede rin hindi mag-shift ng career or i-add na lang ninyo sa inyong mga skills, So isa ito sa mga magagandang matututunan nyo rin, And of course, kung kayo ay estudyante o kaya as in beginner, hindi po importante yung age kung kayo ay bata pa or matanda na. So dito sa Learn Computer Today, meron nag-enroll sa atin, may nag-aaral sa atin na ang age niya ay 12, So medyo dumadami na sila. And then of course yung meron din tayong mga estudyante nag-aaral dito na nasa age 60 plus na. So, hindi importante yung age kung anong age tayo ngayon. Ang importante is yung willingness to learn. So, hindi importante kung ano yung natapos nating college degree, kung may college degree ba tayo or tayo ay hindi nakatapos ng college, So, hindi siya importante. Ang importante, yung nasabi ko nga kanina, is willing ba tayo matuto at gusto ba natin talaga na kumbaga puntiryahin yung technology in the future. So, hindi ko to sinasabi as ngayon or 3 months from now or 6 months from now, hindi po. Future po ito. So, hindi talaga totoo yung sinasabi nilang sa loob lamang ng 7 days, web developer ka na, hindi po yan totoo. O kaya 1 month, developer ka na, 3 months, o kaya 6 months, developer ka na, hindi po yan totoo. Kasi ang developer or sinasabi nating mga web developer, software developer, it takes time talaga. Hindi pwedeng sabihin developer ka na sa loob lamang ng ilang course na iti-take mo sa isang course provider and then after nun, developer ka na. So, medyo nakikita ko rin maski na ang DICT, medyo pumupunta sila sa ganong path, na parang binibigyan nila ng parang time frame na sa loob ng ganitong months o weeks ay magiging software engineer ka na. So, tinry ko yun, yung software engineer na course from DICT at maganda siya, napakaganda at puno ng information. Ayun nga lang, hindi talaga, ang software engineering ay hindi ganun kadali. Medyo matagal talaga siya. Hindi siya ganun kabilis. Yun lang yung comment ko doon at siyempre, yung mga bagay na kulang, dapat natin yung kunin from our research and then yung ating sariling pag-aaral, At yung importante doon, nakita natin yung information na yun. At yun nga, sinasabi ko, hindi talaga makukuha sa mabilis na panahon. Ikaw ay magiging software engineer o isang web developer, software developer, hindi yun makukuha sa mabilis na panahon, So, it takes time talaga. At share ko sa inyo kung bakit at paano ma-develop ang yung skill and to become a developer one day. So, sabi ko nga dito ay no college background needed, starts from zero, no prior skills needed, no experience required. So, ito yung mga madalas na tinatanong, nung gustong matuto sa ating training,
at even sa ibang mga course provider, tinatanong lagi kung kailangan ba ng may IT background, no? So, hindi naman kailangan, ano? So, kahit hindi ka nag-college, tumigil ka sa college, no? Pwede, no? Pero I encourage you kung ikaw ay nasa age na kung saan ay pwede ka pa mag-college, no? Nasa panahong meron ka pang chance pag-aral at meron magpapaaral sa'yo, no? Yan ang aking advice, i-take mo yung college. Kung nandiyan lahat ng aspeto na ikaw ay makapag-college, no? Gawin mo yan. Kung ano yung gusto mo na i-enroll or gusto mo sa buhay, i-enroll mo yan kasi may panahon lang talaga na kung saan ay mag-google tayo to learn. Mahirap na kapag ikaw ay nag-work na at marami ka ng responsibility sa buhay, then saka ka mag-aaral, no? So, medyo mahihirapan doon. Pero hindi ko sinasabi na dapat bata ka pa para mag-college. Ito hindi. Pwede kang mag-college nang may edad ka na. Kagaya ko, nagka-college pa rin ako ngayon. Although tuturo na ako dito sa Learn Computer Today, ay nag-take pa rin ako ng computer science. No? Ang reason ko dyan is because meron pa rin akong future na tinitingnan. No? So, yung bagay na yan na dapat natin matutunan in regards to technology, dapat hindi natitigil yan. No? So, setting that aside, ay pupunta na tayo sa ating tips, no? Para matutunan natin paano ba yung tips para tayo ay maging software engineer, developers in the future. So, sige, tingnan natin yung una nating slide o pangalawa nating slide. Ayan. So, ito yung una nating dapat matutunan kung tayo ay may gusto natin yung future natin ay mapunta sa web development, software engineering at higit pa doon. No, ang una dapat nating matutunan is yung ating computer basics skills, no? Yung ating computer skills dapat ay ma-develop muna sa atin 'yan. Dapat ay matutunan natin paano gumamit ng computer at maging sanay tayo, no, sa UI o user interface ng computer if you're using Mac or if you're using Windows o kaya Linux ay nasa sa iyo yan, no? So meron tayo iba't ibang ginagamit na operating system sa ating computer at kapag walang operating system ang computer, medyo mahirap gamitin yan, no? At hindi mo talaga magagamit unless gumamit ka talaga ng software at yung operating system ay dinesign para sa use ng ating computer. So, maaaring itanong ninyo kung ang dapat ba ninyong gamitin ay Windows 10, Windows 11, kung meron pang Windows 7, lahat yan ay pwede nyong gamitin sa training, sa learning. Pwede, ano? So, hindi yan basihan para mapigilan ka, no, na matutunan ng technology. Wala po dyan, ano? Yung isang tanong is pwede bang gumamit ng cellphone sa pag-aaral? Yes, pwede pong gamitin ng cellphone. Kaso, ang problema is yung practice. No? Paano mo ipapractice yung iyong natutunan. At kalimitan sa ating dito sa training sa Learn Computer Today, hands-on tayo, more on projects tayo. Iniiwasan natin yung maraming daldalan. Ginagawa lang natin yung daldalan kagaya nito for tips lang, no, for advices, no, yung mga guide. Ganito yung ating style sa Learn Computer Today. Pero most of the time, almost lahat, no, lahat natin, lahat ng ating training courses dito sa Learn Computer Today ay hands-on. Ibig sabihin ng hands-on ay hindi kailangan nandito kayo mismo sa office, then dito kayo mag-aaral, no? Kasi ang disadvantage ng live training, which is madalas yun ang nakagisna natin. Pag live ay marami tayong matutunan, which is true. Pero kapag live naman at natinuro sa iyo ang isang particular code, ano ang purpose sa live, personal, face-to-face, tinuro sa iyo yan, paano gawin yan, ang mangyayari dyan is, okay, masaya ka, nagawa mo yan, no? Ang saya-saya mo, nagawa mo, napapalakpa ka pa, no? Ang galing, nagawa ko na. Ngayon, umuwi ka sa bahay ninyo, naligo ka, natulog ka, paggising mo, wala na yung natutunan mo. Yan yung disadvantage ng live. So, ang gagawin mo, i-recall mo sa isip mo paano mo natutunan yon, ano yung tinuro sa'yo. So, ang chances ay pwede mong tawagin yung instructor, okay, yun pala yung ginawa. O kaya pagbalik mo, aralin mo siya ulit doon sa face-to-face, aralin mo siya ulit. Uy, alam ko na yan. Umuwi ka ulit, natulog ka, lumipas na isang linggo, then nanood ka sa YouTube, nanood ka sa Facebook ng mga bagong training, and then babalik ka doon sa particular part na yon at gusto mo ulitin, nakalimutan mo na.
no? So, ayan yung disadvantage ng kapag ikaw ay nag-aaral ng face-to-face. At normal yan, sa college nga, di ba? Fourth year na, graduate na ng IT, graduate na ng computer science, software engineer, computer engineering, yan. Computer engineering, tapos na sa college. No, graduate na, hindi pa rin natin masasabing magaling na. Pwedeng marunong, pero kailangan pa rin talaga ng guide. At meron tayong mga ganyan cases at hindi guarantee na kapag graduate ka ng IT, ComSci, ay malaki kagad ang sweldo mo sa iyong work. Ang problem pa nga dyan, graduate ka na, wala ka pang work, no? Graduate ka na ng IT kasi napakaraming competition ngayon. At kailangan talaga marami kang skills. So, yan yung gusto ko share na kung ikaw ay gusto mo na pumasok sa technology, ay kailangan marunong ka sa computer basics, no? Yung lahat na dapat malaman about computers, kung Windows man ang gamit mo or Mac. So, meron din may debate din dyan. Ano ba mas maganda, Windows or Mac? So, yung Mac may advantage siya kasi may brand, no? May brand siya. Pero kung tatanungin mo ako personally as a developer, as a software engineer, no, yung Mac maganda for coding. While ang Windows naman ay maganda for coding, for development, software, mobile development, marami. Kasi ang Windows ay marami kang pwedeng gawin. Hindi siya limited pagdating sa hardware. No, pag sinabi nating Windows, hindi siya limited sa hardware. While yung Mac, kapag gumamit ka ng Mac, pwede siya sa coding and some application, deployment, pwede siya. Kaya lang may limitation yung kanyang hardware. Kung gusto mo siya i-upgrade, bibili kang bago, no? Kung desktop gamit mo, pwede mo rin naman i-upgrade yung desktop, pero yung kanyang price diyan magkakatalo ngayon. While kung ikaw ay nasa Windows, nasa desktop ka using Windows, ay pwede mo i-upgrade ng iyong unit, damihan ng mga monitors, and kung hanggang ilan ang kaya mo, depende sa video card, ay pwede mong gawin. While sa Linux naman, kung may magsasabi mas maganda Linux, lalo na kung ikaw ay mag-aaral ng cybersecurity, mag-aaral ka ng software engineering, you can use Linux. O maganda din po yun. Totoo po yun. Kaya lang, ang disadvantage naman ng Linux is kailangan mo mano-mano lahat gawin. Like printer. Halimbawa, meron kang printer na binili. And then, ikinabit mo sa yung Linux na distribution. And yung Linux na yun, wala siyang driver. No, so pupunta ka sa website, hanap ka ng driver for your Linux. So may maraming paraan yan para mapagana mo yung printer. Pero ang disadvantage nga doon is it will take you quite some time before mo mapaandar yung printer. Lalo na kung luma yung printer mo, hindi kilala, walang driver na makita sa internet, and then gagamitin mo si Linux. So lahat ay mano-mano, no? At pag meron kang gagawing application using Linux at walang available na version for Linux, no, for that specific software na dinownload mo, so gagamit ka pa ng conversion, or sabihin na natin magdo-dual boot ka pa, Windows then Linux, Windows. Well, ako ginawa ko naman dati yan, no, dual boot. And meron din akong virtual machine na ginagamitan ko sila, no? Ang ibig sabihin nito ay medyo advanced na yung ginagamit ko, no? When it comes to Linux at saka Windows. Pero hindi ko talaga tinry yung sa Mac kasi I know yung limitation talaga niya. Dito sa Linux and Windows, medyo nahihirapan ako ng transitioning ng dalawang operating system o distribution. So, nag-stick ako sa Windows. No, Windows 10, Windows 11, pwede. At kung may Windows 7 kayo, pwede yan. Ngayon, ang next question ay pwedeng itanong nyo, gaano ba katindi yung hardware para mag-aral? No? Yung para magkaroon. Halimbawa, laptop, yan. Sasabihin na natin, Windows or Mac or Linux yung gamit nyo, anything dyan sa mga yan, ay at least 4 GB ng memory. No? So may magre-react diyan, ang liit naman, 4 GB, no? Bakit 4 GB lang for coding, for programming? Well, kaya nga sinabi na programming and coding is more on text yan. Kalimitan diyan ay text.
So kung kailangan mo ng compiler, o kaya ng sabihin na natin ng isang application mag-run sa iyong computer, well, doon mo kailangan mag-upgrade. No? Pero at the moment na mag-aaral ka pa lang ng coding, programming, yung kailangan malaman mo in regards to web technology, programming, excuse me, desktop application, etc. Yung technology na yan, excuse me, ay tungkol sa text lang. Yung technology na yan, lahat ng programming languages, text lang yan, mere on text. Pero kung pupunta na kayo sa AI, machine learning, medyo mabigat na hardware na yan. Lalo na game development, mobile development, mabigat na yon. Pero hindi kayo darating sa punto na simulang-simula pa lang ng learning nyo, mobile development na kagad kayo, or web development na, or desktop deployment or web deployment na ng apps, etc. Hindi po ganun ang learning sa technology. Wala pong ganun. Yung ino-offer sa Facebook, sa YouTube, etc. ng mga course provider na bibigyan kayo ng course na software engineering agad, yung title nyo, o kaya web engineer. Meron na ngayon web engineer, meron na front-end engineer, back-end engineer. Yung mga engineer sa likod na yan, marketing yan, strategy. No? Hindi po yan talaga tunay na. As in, kapag nag-enroll kayo sa kanila, pag graduate mo, engineer ka na, hindi po tunay po yun. No? Para po i-relate po natin yan sa mga engineer talaga, like civil engineer, yung iba pa, electronics engineer, yung mga ECE, no, yung mga engineering talaga na merong sinasabi nating meron tayong test, no? Excuse me. Medyo malamig kasi dito, patayin ko muna aircon. Ayan, papawisan lang ako. So, yung engineering na yon, kailangan talaga ma-ensure ng civil engineer o anumang engineering yung safety ng building, no, papasa ba siya sa standards, no? Pag chinek ba yan ng city engineer, etc. o sino pang engineer, pag yan ba ay binerify, ay papasa ba siya sa standard at tama ba yung ginawa. So kaya meron silang exam, certification exam. Well, pagdating dito sa front-end engineer, back-end engineer, software engineering, etc. kahit na anumang technology engineering na walang exam, medyo may problem dyan, no? Hindi mo pwedeng sabihin, I'm a software engineer, I'm a back-end engineer, etc., front-end engineer. Well, claim yun. Pwede mo sabihin na ako ay ganon. So, maraming nag-offer ng ganong courses. For marketing purposes, dinadagdag nila engineering, etc. sa dulo. No, while pagdating mo dito sa Learn Computer Today, ang makikita mo is basic HTML, CSS, JavaScript, yan na nga, yun, nasa ating screen, PHP, Python, WordPress. Makikita mo sa training natin, nag-start talaga sa basics at marami nag-discourage yan ever since nag-start kami. Ang Learn Computer Today, nag-start tayo nung 2022 ay hindi pa yan online. Hindi pa online ang Learn Computer Today. So, gumagamit kami ng USB drive dahil galing tayo sa pandemic. So, medyo limited lang yung kaya natin gawin. And then, later, ay siguro mag-start ang 2023. Nag-start na tayo online. No? Naging online na ang Learn Computer Today. Ibig sabihin yung learning ay online na. Gumagamit na tayo ng mga system for our learning. No? So, ayan. So, ang ibig sabihin, pag pumunta kayo dito sa Learn Computer Today, hindi nyo kaagad makikita yung software engineering dun sa first path, yung unang training. Nandun na kaagad sa software engineering. Wala po. Actually, malayo pa yan. Dadaan pa po tayo sa full stack web development, software development, and then yung WordPress professional development. So, tatlo yung dadaanan bago maging software engineer. Kasi ang pagiging software engineer ay hindi basta-basta yan. At pag sinabi mo software engineer, nagdi-design ka ng software. At hindi lang basta software yan na hello world.
or kaya calculator o kaya kung ano man basic programming yung code, and then napagana mo, software engineer ka na. Hindi po. Software engineering involves a lot of things including customer feedback, no, yung purpose ng iyong code, anong purpose ng code mo, and then napakarami po niyang kailangan daanan, especially dapat marunong gumamit ng at least 3 programming languages, no? At least 3. Pag ikaw ay software engineer, at least 3 programming language ang kailangan master mo. Hindi lang basta marunong, yung nag-Udemy lang tapos W3 schools tapos kung ano man, kung saan Coursera, etc. Once na natuto ka doon sa basics na yon, sabihin na natin Python, JavaScript, PHP, yan nasa screen natin, pag natuto na mo yung basics niyan, software engineer ka na. Hindi po. Hindi po ganun. No, software engineering is you are going to design and engineer a specific software, no, para magamit hindi ng sarili mo, kundi gamitin ng isang business o kaya gamitin ng individuals na nagre-request o client, sabihin na natin customer, na nagre-request na specific software. Kung gagamitin mo yan para sa sarili mo, hindi mo pwedeng sabihin yan ay business, sa sarili mo yan. So, pwedeng lumabas siya na as a hobby o kaya portfolio project. Pwede yon. Pero kapag sinabi mo software engineer ka, ito ay napapakinabangan ng hindi lang sarili mo, kundi ng iba pang tao. At pwede mo siya ibigay free. No? Pwede mo siya i-download, pwede mo siya ipa-download for free. Kung gusto nila ng professional na merong license, no? So pwede mo sila ibenta, no? So yan ang software engineering. So hindi siya basta nag-take ka lang ng course, software engineer ka na. So dito, kagaya na nabanggit natin, pag pumunta ka sa Learn Computer Day, makikita mo basics lang halos lahat, no? Nandiyan yung ating LCT Computer Basics, nandiyan sa ating website yan. And then may mga free courses tayo na pinoprovide for free, no? Free courses nga. And then, pwede mo na kaagad matutunan, no? Yung mga bagay kagaya ng Visual Studio, ChatGPT, prompt engineering ng ChatGPT, ano pa yung ating introduction to web development. So yan ay training for free, no? Programming, no? Meron din tayong course diyan for programming, free din sila. And later on mag-add pa tayo ng marami pang mga courses for free. But of course, meron tayong paid, no? Meron tayong may bayad, do hindi siya ganun kamahal, no? Kung unang tingin mo parang ang mahal, pero kung pag-iisipan mo mabuti na bawat course at yung mga courses ay in the long run, kasi hindi naman ito parang tumpok-tumpok 10 course, ganitong price. 7 course, ganitong price. Hindi siya gano'n, no? Kung mag-aaral ka as a full stack o magti-training ka as a full stack web development, lahat ng pwedeng daanan ng full stack developer ay ilalagay natin o nasa course na. No? O meron na tayong roadmap for that at lahat 'yon ay magiging free, no, including this, no. Halimbawa, itong mga nasa listahan natin, computer basics, HTML, CSS, the foundation of the web, JavaScript, and then PHP, and then Python, no. So kapag yan ay na-take mo, halimbawa full stack, and gusto mo maging software engineer in the future at magte-train ka talaga sa lahat ng possible na programming languages at mga path, lahat yan ay magiging free na. So one time ka lang magbabayad, and then free na yung buong path na yon, no. So ang Learn Computer Day ay yung style natin is hindi siya natigil yung pag-aaral. Kasi yung technology laging nag-evolve, no? O sabihin natin nade-develop. So hindi pwedeng tumigil, no, ang learning. Kaya up until now is nag-update pa rin ako ng aking knowledge and skills in regards to technology. So maganda na masundan natin yung technology, kasi once na ikaw ay nauna ka doon, nauna ka natuto, naging full stack ka talaga, literal, tunay na naging full stack developer ko o software engineer ka, nauna ka.
So, ibig sabihin, mas malaki sweldo mo, magiging senior ka, no? At hindi ka mahihirapan in the future kasi alam mo na, no? So, that's why I share, no? I want to share, no, itong ating LCT's developers roadmap para ito sa ating future. So, kailangan mauna muna matutunan natin ang computer basics, yung learning skills dyan, paano mag-open, mag-close, very basic yan. And then, maaring sa simula, mahirap, no? Medyo mahirap yan para sa atin, paano gawin ito, paano gawin yan sa computer, paano mag-print, paano mag-install ng mga software, etc. Paano gumamit ng Windows, yung ating Microsoft Office, no, 365, Google Drive, paano gamitin yan, and even applications na ginagamit natin for Google. So, lahat yan ay pinoprovide natin sa course na LCT Computer Basics. Meron tayo niyan sa ating website. At yun ay murang-mura lang. No? I think, nasa 700 plus lang yun. Pwede ko ibigay sana yun. Pwede natin sana ibigay yun for free. Kaso, dinidisregard kapag ka nag-enroll for free, dati mura lang yan in-offer lang natin niya, I think 250 pesos lang yan. Then, umabot ng 399 something yung training niya, no? At hindi siya pinapansin kasi maraming kasabay na nagbebenta ng 99, no? 199. Tapos, actually, nag-enroll din ako dun Nag-enroll pala ako, sorry. Nag-enroll ako doon dati. Hindi na ako nag-enroll ngayon kasi nalaman ko na nung hindi ko pa alam yun, nag-enroll ako sa kanila. Sabi ko, ba't ganun kamura? Ba't murang-mura? And then, later on, na makikita mo na ibibigay lang pala sa'yo yung Google Drive. Then, ida-download mo na lang yung mga training na yon na nung pinanood ko Udemy galing. So, pinirate siya, pirated. And then, yung ibang nagtuturo din sa YouTube, ginagrab nila yung mga training sa YouTube, da-download nila, and then sasabihin nila ito yung training, pero sa YouTube galing. Mapapansin mo sa video, YouTube siya galing. No? At yun, sabi ko, kaya pala mura. And then, meron ding mga mahal na nag-provide ng course, at yung courses na yon ay sabihin na natin talagang ang masasabi ko is hindi naman talaga siya course. Kung wala ka, may matutunan ka kaso hindi ganun yung value niya doon sa binayad mo. So, at yung matindi pa doon, yung iba mayroong yearly. Magbabayad ka ng yearly subscription, I think 15,000 every year. No? Kapag kaya tinigil mo na yung subscription mo, yung pagbabayad mo every year o monthly, tinigil mo na yun, mawala na yung progress, hindi mo na ma-access ang iyong course, and then ang mahirap pa doon sa iba, wala na pati yung certificate. Download mo si certificate pero hindi mo na siya ulit ma-access after nun. No? So, that's why kinreate natin Learn Computer Today para talaga itong ating yung ating kalagayan in the future ay maging maayos, at ito ay ginawa natin hindi para maging passive income, no? Yung nababanggit ko ito sa aking mga courses, and then iba pang tips. Ang goal nito is talagang matuto tayong lahat. Kasi in the future, pag umayos yung ating buhay, naging maayos pa yung ating buhay, gaganda ekonomiya, gaganda yung ating paligid. Kasi ano na tayo sa technology. At kapag ang nangyari naman ay hindi tayo masyadong aware, o sabihin na natin wala tayong interest, tayong mga hindi tayo naging interesado sa technology, so ano mangyayari sa economy natin in the future? And the same time, yung ating kapaligiran, no? Wala tayong masyadong AI sa paligid, wala tayong robot, no? Tayo yung kulelat na naman, no? Sa pagdating sa technology, away-away, no? Ganyan na naman, yung mga scandal, yan ang mga lalabas dyan, sampalan sa Facebook, break, nag-break si ganito, nagsampalan si ganito, puro ganun na lang, no? Pero kapag tayo ay nag-aral ng technology at talagang pinush natin yung sarili natin mag-aral, kasi hindi naman talaga siya mahirap, lalo na kung aaralin mo sa tamang simula, no? Hindi siya mahirap. And habang tumatagal, unti-unti, natututunan natin yung dapat nating matutunan. And later on, dun sa mahihirap na part, o talagang medyo mahirap talaga, ang hirap isipin, nasisira na yung utak natin kay isip dun sa code, naghahanap tayo ng solusyon dun sa problema natin sa code, and then meron tayong group ng developers na pwedeng tumulong, and ako din,
I can help you sa iyong mga projects, maski na sa iyong client projects, no, kung may gusto mo ng advice later on na nangyayari na ngayon, no, kalimitan sa ating mga estudyante o nagte-training ay may mga clients na sila. So hindi sila masyadong hindi low-key lang sila, low-key para siguro ewan ko lang kasi ako din low-key din hindi ko pinapakita yung ibig sabihin nun ay hindi ko pinapakita yung kung anong ginagawa ko sa Facebook, ginagawa ko sa work, hindi ko pinapakita sa YouTube etc. sa personal life ko. Ano lang, sarili ko lang siya. And then yun nga, sinishare ko lang dito sa ating courses paano ko ginagawa. So yung mga yon, no, yung mga ganong sitwasyon na kung saan natututo na yung ating mga estudyante at nagkakaroon ng client at meron silang project at nahihirapan sila sa project nila, then nagbibigay tayo ng advice. At ang maganda doon, nasusolve yung problem. At kumbaga next time ay madali na. Kapag na-encounter mo yung same problem na yon, alam mo na. At kapag may client kang bago na gustong ipagawa ay same na system or sabihin na natin same na concept, madali na kasi nagawa mo na. So, in the future, kung sanay ka na, hindi na mahirap yon. At doon na papasok yung magandang income. No? So, maraming mga trabaho, magagandang income, no? So, hindi ko sinasabi na sa web development lang, software development yung magandang income, no? Pero masasabi ko is konti. Konti talaga yung totoong software engineer, yung mga totoong web developer na sabihin na natin talagang pang competition na, pang international, at talagang makakagawa na ng maayos at magagandang system. Well, yan yung isa pa sa reason kung bakit maraming web developer ngayon na walang work o sabihin na natin na nawawalan ng client, no? Medyo masakit man pakinggan o sabihin, naku-close nga ang isang deal, naku-close nga ang isang client, high paying pa, no? Ang dami ngayon sa Facebook, high paying, 6 figures, no? Naku-close nila yung deal, pero after a few months wala na, nawawala si client, nagwi-withdraw, hindi na nagtutuloy. Bakit? Na-realize ni client na hindi ka talaga marunong o hindi talaga marunong yung nakuha nila. Nag-spend sila napakalaking pera sa bagay na walang value. That's why dito, we make sure muna na matutunan natin yung skills and then habang natututo tayo, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Nasasabi natin na kaya ko na to. No? Tapos maghahanap tayo ng client and then doon magkakaroon na tayo ngayon ng client. At doon, hindi na tayo iwanan ng client kasi nakita nila marunong talaga tayo. At hindi nila tayo pababayaan in regards to compensation o kaya sabihin natin yung income, salary, etc. No, doon papasok yung 6-figure na totoo. No? Na pangmatagalan. At hindi ka pagod. No? Kasi maraming mga 6-figure earner na kumikita sila 100,000, 200,000 pero wala nang tulog, ganun, no? Kawawa na yung health, no? At nade-deteriorate na yung health, so tumitigil sila in the long run, nabu-burnout sila. So hindi ganoon yung case ng developer, no? Hindi ganoon ang case ng software engineer in the future. At currently ngayon, hindi ganoon. Kasi ang software engineer is more on thinking yan Concept, then bibigay niya sa mga programmers, sa mga developer na kasama niya sa team, kung ano yung concept, no? And then, bubuuin yon as a team, no? A DevOps team, bubuuin yon yung project na yon based doon sa gusto ni customer or ni client, and then doon napapasok yung milestone o yung sinasabi nating roadmap ng particular na project na yon. So, hindi siya, hindi ka ma-stress, no? Hindi ka burn out. Kasi alam mo na marunong ka na, no? So that's why ang first stage na dapat matutunan natin is computer basics, and then unti-unti natin siya pataas, no? HTML and CSS, JavaScript, PHP, Python, no? At dito nga nababanggit din sa akin ng mga past na nagtatanong, inquire, bakit daw kailangan paaralin ng HTML and CSS, JavaScript, mga basic lang yan. And then, ganun din ang PHP. Ang PHP daw ay maaring marinig ninyo, maaring dumating sa inyong sa feed, no, sa Facebook, etc. Ang PHP ay patay na. No? Hindi po totoo yan. So,
maganda na yung marami kang skills at related lahat ng yung skills at isang roadmap, no, hindi nadaanan mo kaysa sa bibitawan mo yung isa. PHP, yan ay backend. Ever since, yan ang pinaka number one dati sa PHP. Then, ngayon ay lumalabas itong ating Node.js na siyang backend. Excuse me. Well, ang Node.js at iba pang mga JS ang dulo, Vue.js, React.js, etc. lahat ng may JS, yun ay basically JavaScript, no? So, kapag natuto ka ng JavaScript, matututunan mo lahat ng mga may JS sa dulo. Which is yung iba doon ay library lang. O ibig sabihin ng library ay mga inayos, no? Kumbaga pag pumunta ka sa library, 'di ba? Yung physical na library sa school o kaya sa government library, pag pumunta ka doon, napakaraming mga information nandoon, daming mga books. Kukuha ka ng isa para malaman mo kung anong gusto mong i-research. O kaya may research ka na topic, pupunta ka doon, kunin mo yung specific na libro na related sa research mo, makikita mo na kaagad yung framework doon. Makikita mo na, ito yung ginamit ni ganito. Ito pala yung turo ni ganito. Ito pala ang style niya. No? Let's say, halimbawa, particularly, nag-research ka, halimbawa, specific sa isang, halimbawa, na isang isda, isang uri ng isda, no? Or sabihin natin isang uri ng isda o kaya iba't ibang klase ng isda. So, kung pupunta ka sa library, then lahat ng mga, doon, lahat na sabihin na natin na encyclopedia, i-open mo and then hanapin mo yung particular na mga species, no, and then research ka about doon kasi gusto mo mag-start ng business, paano yung habitation niya, yung kanyang paano siya pinapakain, etc. So doon mo usually ginagawa yon, no? Ngayon kasi may YouTube na which is unreliable, minsan tunay, minsan hindi, no? Minsan content, minsan tunay. So usually encyclopedia talaga, pwede mong buksan niya, wala yung halong ibang bagay, no? So, once na nakita mo na yon, and then, magkakaroon ka na ngayon ng concept sa isip, no? And then, saka mo ngayon siya i-apply sa iyong business. Ganito yun, ganito nabubuhay yung specific na isda na yun, ganito habitat niya. And then, magre-research ka pa sa internet, sa YouTube, paano siya nabubuhay, and then, meron ka ng framework. Yun na sinasabi nating framework ng iyong business. Ito na yung ating business framework. Dito tayo kikilos, dito tayo gagalaw. So, ganun din pagdating sa framework, library ng mga programming languages. Meron ng ready-made. Meron ng nauna sa iyo para gawin yung specific na mahirap na yon. And then, pagdating sa iyo, o-open mo lang yung library na yon, gamitin mo yung library na yon, framework na yon, mas mapapabilis yung iyong pag-create ng programs for a specific project. So, ganun yun, no? So, yung sinasabi natin Node.js, JavaScript, medyo sa ngayon, kung ikaw ay talagang wala pang idea, so, okay lang yan, no? Hindi kailangan alamin mo siya ngayon at this particular time. Basta sundan mo lang yung aking tip na mag-start tayo sa basics, itong ating tips, no, for LCTS developers roadmap, PHP, then yung sinasabi natin palagi na PHP patay na daw, sabi nung iba, no, pero sinasabi naman nila maganda daw Laravel. So natatawa ako doon. Sabi ko, maganda yung Laravel. Yes, maganda talagang Laravel kasi ginagamit yan sa maraming mga website, and even our government ay gumagamit ng PHP, no, and even maraming mga websites gumagamit ng Laravel, which is yung Laravel is PHP din. Cake PHP, Igniter, Code Igniter, etc. Yan ay PHP din. So kailangan talaga matutunan muna natin what it is, no. So hindi siya pwedeng, pag may nakita kang course, Laravel, enroll mo na kagad dyan, matututo ka ng simple projects, okay na, deploy mo, ayos na, hindi pa po ganun. Marami pa po yan. And then, yung Python, bakit kasali dyan si Python? Hindi naman siya literally focused for web programming, because ang Python ay general purpose language, no, programming language. Pwede siyang gamitin for application, for AI, artificial intelligence, machine learning, and even web development. Pwede yan sa Django, no, framework, Python framework, and then meron din tayo dyan yung computer vision, no, napakaraming pwedeng gawin sa Python, no. At yan nga yung nilagay natin siya dyan,
kung matututunan natin itong computer basics, HTML, JavaScript, PHP, Python, kung matututunan natin itong mga ito, hindi tayo mawawala ng trabaho. No? Sapagkat dyan umiikot lahat ng bagay sa technology. No? Itong JavaScript for Node.js, for React.js, Angular, etc., libraries, frameworks, etc., umiikot sa JavaScript. No? Kapag may JS sa dulo yan. No? Vue.js, no? Ang dami niyan. Then, itong PHP ay napakarami mong application, web application na magagawa dito. Kung wala pa si client, nagpapagawa siya sa'yo, napakadali. No? Pwede ka nga mag-create ng sarili mong WordPress na design. No? Kasi kalimitan ngayon nag-offer ng WordPress course na walang coding. No? Hindi kailangan ng coding dito. Ito, without coding. Yung mga drag and drop, no, ang dami nating virtual assistant na gumagamit ng WordPress, and even yung iba mga web designers gumagamit ng WordPress, no. So napaka-in-demand din itong WordPress na to. So I highly suggest matutunan nyo rin siya. That's why meron din tayong course niyan, yung ating career path for WordPress professional development, no, WordPress. Kasi napakaraming gumagamit na business ng WordPress. Okay, maraming gumagamit ng WordPress na business. Okay, so itong WordPress ay ginawa siya using PHP din. So kung may nakikita kayo, kung kayo ay familiar na with WordPress, alam niyo yung Astra theme, alam niyo yung Elementor, etc., lahat yan ay coded in PHP. No, PHP po yan, coded in PHP, JavaScript, ito yan, tatlong yan, no? HTML, JavaScript, PHP, yung WordPress. Kaya hindi pwedeng sabihin na itong tatlong to basic. Ang dami nating pwedeng gawin diyan. Laravel, no? So Laravel ganun din niya, HTML, JavaScript, PHP. Sabihin na natin si Bootstrap, no? Sikat na sikat si Bootstrap, yun namang Bootstrap is HTML and CSS din lang naman din yun. Sabihin ko ng lang kasi yun ay kung wala tayong HTML, kagaya na sinasabi ko palagi, kung wala to, wala tayong internet. Yan lang, basic lang yan, na kapag walang HTML, tayo walang internet. Bakit? Sapagkat lahat ng nababasa natin sa internet ay gumagamit ng HTML. No, yung ating browser. Okay? Nare-render siya. Nare-render yung information using HTML document. No, yan yung tinatawag nating DOM, the Document Object Model. Okay, so medyo medyo advanced, pero at least binibigyan ko kayo ng ideas, ano yung possible niyo matutunan. Take note, hindi kayo mag-start sa ganun kagad, no? Mag-start talaga tayo sa basic, no, para mas mabilis niyo maintindihan itong mga bagay na to. Kasi hindi niyo maintindihan lalo kung kayo ay direkta na agad, no? 7 days web development course, no? Wala 'yun, no? Bibigyan ka lang ng code. Pagbigay sa'yo ng code, bahala ka na sa buhay mo. Gumana nga yung iyong system. Binigyan ka ng code, Tinuro sa'yo paano i-connect. Tapos pagdating sa line, paano nagra-run to? So, doon ka na problema. And then kapag binigyan ka ni client, siyempre, nag 7 days course ka, o kaya 3 months course, o 6 months course, nag 6 months course ka, developer ka na, software engineer ka na. Ngayon, nag-apply ka ngayon, no? Pinasa mo ngayon yung resume mo sa isang client o sa isang company, and then eto na, interview ka, no? Dalawa yung pwedeng mag-interview sa'yo. Una, isang developer talaga. Pangalawa, pwedeng yung mismong may-ari, o sabihin na natin yung humaharap doon sa mga nag-apply. No, kapag hindi siya marunong sa technology, tatanungin ka yung side ng iyong experience, tatanungin saan ka nagtrabaho, anong ginawa mo, may sample ka ba? Yan yung usual na tinatanong. No, may mga projects ka ba na pwedeng ipakita, no? So, yan yung usual na tinatanong. And then, kapag developer naman na nagtanong sa'yo, yung nagtanong sa'yo ay developer talaga o software engineer talaga, tatanungin ka naman niya sa algorithm, programming languages, sa syntax, sa mga code, no? So doon sasablay ka kapag hindi ka marunong talaga sa overall, no, na concept ng programming, especially in development ng ating web apps and even software development. So
ang best na way talaga, best path is mag-start tayo sa dapat nating matutunan and then ma-ensure natin yung ating career in the future. Na hindi mo na kailangan mag-research kasi ganyan yung tinuturo ng iba eh. No, hindi mo kailangan ng skills, sabi sa Facebook. Hindi mo kailangan ng tawag nito ng portfolio para ikaw ay magkaroon ng 6-figure income, salary. Hindi mo kailangan yun. Hindi mo kailangan ng skills, hindi mo kailangan ng experience, hindi mo kailangan anything. Basta magbayad ka lang sa kanila, magkakaroon ka na ng idea paano ka makaka-earn ng 6 figures. No? So, hindi talaga pagtulong yun. No? Sinasabi ko literally, hindi kayo tinutulungan. No? Ang totoo dyan is, kailangan nila espera nyo. No? Kailangan nyo magbayad sa kanila para ibigay sa inyo yung technique. Saan ka naman nakakita na ang trabaho ay ganito, tapos wala kang idea tungkol dun. So, mangyayari dyan, mag-research ka rin. Bibigyan ka nila ng idea, i-coach ka, halimbawa, saan ka pwedeng magsimula, no? Ayan, no? Pero yung mismong skills na yun, hindi mo matututunan dun, kundi coaching lang, no? And then, ito pa ang masakit. Pahanapin ka agad ng client. And then ikaw, dahil sa paulit-ulit na nare-reject yung iyong resume, pag tinignan mo naman yung resume, halimbawa, nagpasa ka sa akin, walang laman na skills, walang laman na experience, ano makikita ko dyan? White paper lang, pangalan mo, picture mo. Picture mo, pangalan mo, saan ka nag-aral, saan ka nakatira, anong gagawin ko dyan? Di ba? Tapos hire kita halimbawa for a specific position. Sabihin na natin na ano ka lang, huwag naman lang, ang sakit naman pakinggan. Ilalagay kita halimbawa sa, ano ba? Wala akong alam na position na walang skills na hindi related ng skills or o yung experience. Wala. Halimbawa sa isang specific position, lalagay kita halimbawa sa pagharap sa mga kliyente, ganun. Halimbawa pag-entertain o kaya pagsasagot lang sa messages, no, sa email, ganyan, sabihin natin, email marketing, etc. So, ang gagawin mo dyan, tiyak, kung ako mag-hire sa'yo, nakita ko yun, mag-experiment ka lang. Siyempre, mag-YouTube ka and then maghanap ka ng mga courses like sa Udemy, etc. Doon ka palang mag-aaral. And then, doon ka palang magta-trial and error. So, pagpa-practicean mo lang yung aking business. Halimbawa, kung ako mag-hire sa'yo. So, hindi kita i-hire. I-reject ka talaga ng napakaraming beses, 100 beses, 200 beses, which is naririnig ko nga sa nangyayari sa mga groups, no? Na kung saan kasali din ako doon. No, nakakalungkot kasi marami nagsasabi mahigit na raw 100 times na reject yung kanilang resume. Bakit? Pag tinignan ko naman, papel lang makikita ko talaga, pangalan mo at saka picture mo. Lagay mo na rin dyan halimbawa yung iba mong interest, basketball, tumatambling ka pa, nagtitiktok, ang galing mo sumayaw. Kahit ilagay mo lahat yun doon, hindi siya related. Diba? Lalo na kung ikaw ay nag-apply as a developer, as a programmer, as a software engineer, napakataas ng standard niyan. Diba? At hindi lang basta hi, hello ang mangyayari diyan, kundi may mga questions talaga and actual at titest ka talagang ikaw ay marunong. So hindi rin assurance yung meron kang certificate kahit graduate ka na certain ganito, kahit graduate ka pa ng sabihin na natin na let's say TESDA o kaya magaling na Coursera, graduate sa mga yan, pakita mo yung certificate, itetest ka pa rin. At kapag hindi ka pumasa, sloppy, hindi mo alam yung idea, tuturuan ka pa. So, kahit sinong business, hindi ka i-hire para turuan ka, babayaran ka pa. So, pwedeng sabihin na, di mag-intern ka na lang muna and then walang bayad. So, pag nag-intern ka naman, nag-OJT ka doon, wala kang bayad, ang mangyari doon is magsasayang ka ng oras. No? Bakit? Pupunta ka, halimbawa, kung on-site yun o kaya online yun, so magsasayang ka ng oras na wala kang bayad. Why not learn now? Why not study now itong training na to? Mag-training ka na. Kung ayaw mo mag-enroll sa Learn Computer Today at gusto mo sa ibang mag-enroll sa YouTube Academy, etc., sa free mga courses, pwede yun. Pwede mong gawin yun. No? Pwede mong gawin. Kasi yung future mo
ay nakasalalay talaga sa iyo, no? Kung hindi ka mag-aaral ngayon, sabihin na natin, meron kasi ako narinig dati, babae, sabi niya, alam mo, nagtataka ako sa iyo, aral ka ng aral, sabi sa akin. Sabi ko, ay, ano lang, gusto ko lang. Sabi niya, paano mo nagagawa yun? Nag-aaral ka na, nag-aaral, eh, nagkakaedad ka na, nag-aaral ka pa rin. Sabi ko, siguro may plano pa ako sa buhay. So, siguro ang iniisip niya, kaya ako nag-aaral, gusto kong magturo, gano'n, maging professor, etc., ganyan. Hindi yun. Ang aking goal is malaman ko yung technology, and then the same time makatulong din ako sa aking sa mga nag-aspire, no, kagaya nito, makatulong ako, and then maipasa yung mga bagay na yun sa kanila, o sa inyo, may base yun sa inyo, and then kayo din in the near future, ma-develop talaga yung ating ekonomiya, and then yung ating bansa, yung ating buhay, na hindi mo kailangan, hindi mo kailangan na habang buhay kang mahihirapan. Kasi yun ang problem doon eh. Kung nag-stay ka doon sa sitwasyon na kung saan ay okay ka na, kumikita ka na, halimbawa, let's say 50,000, okay na ako dito. No, hindi na ako mag-aaral, okay na ako dito. Ba't pa ako mag-aaral? Okay na, laki ng kita ko. Dumating pa sa point na naging 70,000 yung kita mo. 'Di ba? Dumating si pandemic. Oh, paano? So, hindi natin alam kung may pandemic pa in the future, at hindi rin natin alam kung tataas yung inflation o bababa. Hindi natin alam yon. Yung 50,000, yung dating 10,000 na inikita dati na napakalaki na para sa mga ilang panahon, years ago, yung 10,000 ay napakalaki na niyan. Actually, ang isang araw nga noon ang bayad sa isang araw sa panahon siguro, hindi ko tanda, kwento lang ng matatanda yun, sabi nila 20 pesos lang daw ang isang araw. 20 pesos isang araw. Oh, tapos ang piso mo daw dati, ang dami mo na mabibili sa piso, pisong halaga. Ngayon, yung 20 natin parang piso na. Yung 20 pesos, piso na halos. And then later, yung 50 pesos natin, magiging piso na ang itsura niyan, coin na. 100 pesos, ganun din. So, meaning to say, yung 50,000, kung mag-stay tayo sa ganyang sweldo, o 20,000, sabihin natin ganyan, kung mag-stay tayo sa ganyang sweldo, okay lang yan kung gusto mo mag-stay dyan. But your future is not secured kasi pwedeng tumaas yung presyo. At the same time, gusto mo ring yumaman, nandyan yan, nasa inner desire natin na one day gusto natin mamasyal, gusto natin gawin yung gusto natin. So, habang tumatanda tayo, nag-enjoy tayo. So, yan yung mga inner desires natin na gusto natin mangyari in the future. At doon natin minsan nasasabi na sarap ng buhay, no? Kaysa doon sa mananatili tayo sa sitwasyong satisfied tayo ngayon, pero darating ang isang taon, tatlong taon, 5 taon, sawa ka na. Gusto ko na lumipat ng ibang trabaho. Nagkagalit-galit na kayo sa work, and then tinatamad ka na. O paano ngayon, di ba? So, while kapag ikaw ay nag-aaral, nagtitraining, especially this Learn Computer Today, na talagang sinasuggest ko sa inyo na at least meron mag-guide sa inyo and then ituro sa inyo specifics, ay pwede mong dagtungan yun, dagdagan, i-develop, and then masisecure mo lalo yung iyong future. Okay? At kagaya nga dito sa ating screen, meron tayo ditong soft skills, no, and discipline matters. And then next is yung ating marketing, no, leadership skills, business skills, change the world, and then time management. So, yung sinabi ko kanina, yung babae, bakit daw aral ako ng aral at paano ko raw nagagawa? Kung paano ko nagagawa yon is because of this, time management. So, meron tayong allotted time per day. 24 hours, no? 24 hours a day. So, paano mo gagamitin yon? So, lahat ba yun ay pang Facebook lang? Nakatunga nga lang ba ako? Ako ba yung nakahiga lang? Panay Facebook, scroll, then, tawag dito, yung TikTok, dalang ba ako ng magagandang babae, nasayaw, puro gano'n, kada scroll ko, puro babae nalabas. So, yung 24 hours ko, minus ko dun yung tulog, kain, and then, yung rest na gagawin ko, di ba? So, kung ako ay magtatrabaho, less mo pa yon at 8 hours. Ano yung remaining doon sa oras na anong gagawin mo?
So kapag ginawa mo doon, Facebook lang, ganyan, etc. So yun, habang buhay na ganun ang mangyayari sa atin. At kung gagamitin man natin yung free time natin o sabihin natin yung working time natin na halimbawa maka-earn tayo, halimbawa realty, nagbebenta tayo ng bahay, etc. Ganyan, maganda rin yun. No, sa dami ng bahay na bebenta natin. Pero siyempre, tingnan mo in the future, paano pag napuno na ng bahay yung place mo, yung lugar mo. So darating yung time mauubos yung mga possible na bumili, no? So paano in the future? So you have to think about yung mga bagay na pwedeng mangyari in the future at you have to prepare, no? Talaga mag-prepare ka sa sarili mo. Ano yung gusto mong marating in the future? Kung ikaw ay nagbebenta ng bahay ngayon, why not learn coding? Why not learn technology while you are working as a sabihin natin agent, no? Kahit ikaw ay actually meron nga tayong mga instances, may mga pagkakataon na yung dating ganito lang ang work, simple lang ang work niya, pero na-elevate yung kanyang work, no? And then nagkakaroon siya ng client na mga foreigner, no? Because of her skill or his skills, ay nadidiscover siya na magaling pa pala sa ganito. Marunong ka rin ba sa ganito? Yes, sir. Actually, kung binasa nyo yung aking resume, ay kasama yan sa aking skills. Okay, so dadagdagan ko yung sweldo mo, ikaw na lang din gumawa niyan. O di, ang sarap ng buhay. And then, kapag alam ng client mo na ikaw ay valuable, napakahalaga mo sa company, hindi ka niya pababayaan magutom at hindi ka niya i-fire. Hindi ka niya isasabihin sa'yo, oh Michael, dahil wala ka namang pinagagawa, puro yung iyong screenshot, puro gumagalaw lang yung mouse, wala ka namang ginagawa, no? So, ginagalaw-galaw lang yung mouse para lang halimbawa gumagalaw yung screen. Pero ang totoo nyo, tinitingnan na pala niya yung ginagawa mo. Puro mouse lang nagalaw, wala namang ginagawa. No? Marami kasing application na ganyan or ganyan yung style pag per hour ang bayad. No? So, tatanggalin ka. While, kung ikaw ay developer, kahit nga nakatunga ka lang ganyan, nasa office ka, nakatunga ka lang, ganyan. Tapos magugulat yung boss mo, ano kaya iniisip ni Michael? Nakakulang doon. Well, sir, inisip ko yung konsepto ng ating business. Kasi yung business natin, ganito eh. Ganito kasi yung user interface natin. Pangit. Ganun ba? Pangit ba yung ating user? Yes, sir. Kasi try mo, sir. Gamitin mo yung ating website. Ang tagal. And then, yung loading ng screen natin, ang tagal din eh. Iniisip ko, sir, paano natin mapapabilis yun? So, problem solving. Sabihin ng boss mo, o nga no. Sige, pag-isipan mo mabuti yan. So, next time, pagbalik na, nakita ka niya na ganyan lang, alam na niya na nag-iisip ka about the improvement ng system, improvement ng business, and then later on, i-appreciate niya, Michael, thank you very much. At yung system natin, bumilis ngayon. Sabi ng mga client, ang ganda daw gamitin ngayon, swabe yung gamit, and then, ano kaya pa idadagdag natin? Sige sir, wait lang, pag-isipan natin ulit. So, nakagano ka na naman maghapon. So, hindi ka questionin bakit wala kang ginagawa kasi ang iyong mind ay gumagana to improve the system of the company, no? So, lahat yan, no, including itong ating sinasabi, soft skills, dapat matutunan din yan sa future natin, no? Kailangan natin matutunan yan kasi nandyan yung disiplina, how we can handle work, no, hindi pwedeng pagka natuto ka ng coding, naging web developer ka na, etc., software developer, yabang mo na. So, kahit na ikaw ay magaling, wala ka pa rin ng trabaho kasi galit sa yung mga kasama mo o kaya yung client mo, nayayabangan siya, tatanggalin ka rin, no? So, yun. Kailangan may soft skills ka rin. Then, marketing. Kailangan matutunan din yan. Kasi, hindi mo ibebenta yung product ng iba or sabihin natin services ng iba. Ang dapat mo matutunan, paano mo ibebenta yung iyong gawa, yung iyong project. Paano mo ibebenta yan? At higit sa lahat, kapag ikaw ay magpapasa ng resume, alam nyo ba yon? Pag nagpasa ka ng resume, para ka nagbibigay ng, brochure. Di ba? Kapag ikaw kukuha ng bahay, bibili ka ng bahay, ng kotse, bibili ka ng bagay, ang titingnan mo, di ba, brochure? O kaya something information na sa information na makikita mo lahat ng details. Itong kotse na to, ganito ang features, maganda siya sa safety, etc. Matulin,
ganyan, ito ay primera klase, yung parts niya available, and then ganun din sa bahay, maganda yung location, ang ganda ng mga materials na ginamit, etc. etc. So, kailangan mo ng information. Ngayon, pag nagbigay ka ng resume, walang laman, anong information na binibenta mo? Anong information na ibinibigay mo? Wala, di ba? So, pagtingin mo sa resume, ang laman lang ay picture at pangalan, address, telephone number, at kung ano pa yung mga interest na nakalagay doon, no? Eh, siyempre, halimbawa, babayaran kita, halimbawa, i-hire kita. Wala kang masyadong makita sa resume mo, pero ang ganda ng design. Kasi sa Canva at iba pang mga, sa Photoshop, pwede gawin yan, resume. Pero nung panahon namin, nung inabutan yon, ang gastos namin sa aming resume, piso lang, piso. Yan yung tinatawag na buy data, binibili lang sa kalsada yun. Actually, ang dami kong naging trabaho, gamit ko yun eh. Nung ako'y bata-bata pa, no, nung ako'y high school, ganyan, nag-work na kasi ako. Bibili lang ako pisong buy data, lalagyan ko ng picture, tapos pipilapan ko lang yung buy data, papasa ko na. Tapos na-hire ako. Bakit? Kasi nakalagay doon sa buy data, ano yung hinahanap nila at marunong ako nun. No? Ilang kumpanya ang ginamitan ko ng pisong buy data. Company ha, hindi yun yung mga driver o tricycle o ano man. No, hindi gano'n, no? So, alam ko naman na yung tricycle at driver, alam ko, ay may specific skills dyan. Kailangan magaling ka sa lahat ng bagay, sa disiplina sa kalsada. So, hindi ako nag-apply sa ganung paraan, no? So, ito naman ay sa part ng company, no? Sa company as a technician, as a, sabihin na natin production, sabihin natin maintenance, etc., machine maintenance, ganyan, etc. So, related din sa technology, ay by data gamit ko. So, na-hire ako kasi nakalagay doon yung skills na marunong ako, and then, siyempre, mga kilala mo na napagtrabahuan mo na, ilalagay mo sila as backer, telephone number, tatawagan sila. So, i-confirm na ikaw nga ay totoo, no? So, ayun. So, yung resume, dapat maging brochure mo yan. Ano yung ganda ng serbisyo mo, ano yung kaya mong gawin, ano yung gusto mong i-accomplish sa buhay mo, at ano specification, kung pwede, may specify mo doon. Ano yung qualities ng iyong services, ano yung qualities ng iyong skills, no? Ano yung kaya mong gawin, no? Similar na pag nagbebenta ka ng bahay at nagbebenta ka ng sasakyan na anumang product, kailangan may description. At nandun dapat yung value. At kapag ikaw ay binili, halimbawa, sabihin na natin, kotse, halimbawa, kotse, bibili ka. Siyempre, pag mahal, no, sabihin na natin, maganda yan, tapos tingnan mo yung quality, compare mo yung prices, and then yung quality, yung specification, compare mo lahat yan. So, ganun ka rin. Kapag ikaw ay nag-apply, compare ka din sa iba. Of course, kapag mahal ang singil mo, i-compare din nila yung prices and then yung skills na kaya mo i-provide services, no? So, dito, sa soft skills, marketing, kailangan marunong ka dyan. And then, the next step, kapag marunong ka na sa mga bagay nito, is yung leadership skills. Ang leadership skills, nabubulol na ako, hindi ito para sa ibang kumpanya. Leadership skills ay para sa iyo. No, kailangan, kapag ikaw ay naging software engineer, magli-lead ka ng grupo ng programmers, ng developers. Kung may ikaw ay tatanggapin kang project from US, from Australia, etc., tatanggap ka, at gusto mo huwag kang mahirapan masyado, no, malaki yung project, and then hindi mo kaya mag-isa yun, at milyon ng presyo, milyon ng presyo, so ibibigay mo yan sa yung team, no? And then yung team mo ang gagawa para sa'yo. Siyempre, bibigyan mo sila ng kanilang part, ng kanilang sweldo, or sabihin na natin part nila para sa project. At dapat kilala mo at trusted mo sila, yung mga taong ito, kasama mo sa team, hindi ka basta iiwanan. At kung iwanan ka man, kasi nangyayari yan may project na iiwanan ka na ibang tao kasi nga may attitude problem sila, sabihin natin, o ikaw man, o sa isa sa grupo, ay nagkakagulo-gulo, so naghiwalay-hiwalay sila, umalis-alis, at naiwan ka, no, konti na lang silang naiwan sa'yo, di ikaw magtuloy. Ganun lang. Kasi ikaw naman ay programmer din, developer din, kaya mong gawin. Actually, habang dinidescribe nga ng client, ano yung kailangan niya, alam mo lang sa isip mo ito gagawin dyan, ganito gagawin. Okay, sige ma'am.
aabutin lang po yan, medyo mahal, ma'am. Magkano po abutin niya para sa system ng kumpanya namin? Siguro abutin to ng 2.5 million and then 3 million to. Medyo mahal pala, no? Yes, ma'am, pero long term na yan. Wala na kayong babayarang ibang bagay. Yan ay hanggang sa nag-exist ang inyong company, nandyan po yan. So, hindi nyo na kailangan ulit gumastos. Ngayon, kung may problem sa system nyo, kontakin nyo lang kami, then we can fix the code. Kung mag-a-add kayo ng features, magdadagdag kayo, mag-expand kayo ng mga features sa inyong code o sa inyong system, doon lang po tayo ulit mag-usap sa panibagong presyo. Papayag sila sapagkat kailangan ng business yun, no? At siyempre for improvement din ng kanilang business. So mag-i-invest sila sa gagawin mo and then gagamitin nila for the efficiency ng kanilang services, no, sa kanilang company. Kaya sa bawat kumpanya may mga system yan. Pag pumunta ka sa bangko, meron silang ino-open na system, nakikita doon ng iyong account, etc. Ganun din sa iba pang mga establishment, institution, may mga system sila at binabayaran nila yon. Yung iba ay yearly, yung iba monthly, binabayaran nila yung system. Why not i-offer mo sa kanila one time, big time? O sabihin natin one time payment, bayaran nyo 3 million, 2.5 million, inyo na yan. Huwag nyo lang ibenta, no? Sa inyo na yan. Yun, papayag sila kasi kahit mahal yun, long term naman. Wala na silang gagastos yung iba. That's why kailangan matuto ka din ng leadership skills kasi once na dumating yung time na yun, mag-start ka ng project, malaki yan na, ikaw yung magiging leader. Okay? Yan. Next is yung ating business skills. No? Yung kung gusto mo naman mag-lead ng kumpanya na, buong kumpanya, gusto mo maging head ng company, kailangan magkaroon ka ng business skills. So, hindi lang siya basta leadership skills, technological skills, business to business, makikipag-usap ka sa mga businesses, no, mag-close ka ng mga deal, and ang nasa likod mo ay company. Pwedeng company mo yan, pwedeng company ng iba. Pwedeng meron kang partner, no, na kung saan mag-invest siya, ikaw naman yung magiging, sabihin natin, manager, etc. No? Ikaw yung magiging CEO. Yan, let's say. Ganon. No? And then, yung last is yung change the world. No? Pinakahuli natin. Change the world. Ibig sabihin dito, ay meron ng impact yung ginagawa mo sa mundo. Like sa businesses, sa business, may impact yung system na ginagawa. Then, sa medicine, may impact din. And then everything na kailangan na, o sabihin na natin na some, yung iba ay kailangan ng ganitong software, so ikaw yung nag-create o kayo yung team na gumawa nun, o kaya game development, nag-develop kayo na isang game na pwede nyo i-post sa Steam, no? Kasi kapag nilagay mo ang game sa Steam o sa anumang place sa internet, then nada-download siya, let's say sa cellphone, nada-download siya, habang buhay na mag-generate ng income yon. No? So, hindi mo siya kailangan i-maintain araw-araw as in titingnan mo, as in gagamitan mo ng, kasi sa iba-iba kasi ang business, di ba? Pag ikaw ay nag-start ng restaurant, kailangan mo siya i-maintain ng mga tao, etc. Kung mag-start ka ng business na may involvement ng yung manpower, may mga tao, so kailangan nila kumilos. Pag wala nagmamando, hindi sila kikilos, pwedeng malugi, no, yung business na yon. While sa software development, sabihin natin web development o kaya mobile apps, games, pagka-deploy mo niyan, pag na-deploy mo siya, halimbawa game, nailagay mo sa Steam, check mo na lang yung mga bugs, yung mga improvement, no? Additional features, no? Additional ng mga bagay na pwede nilang ma-enjoy yung gagamit. So, magbabayad lang sila. Bibili sila ng bibili, magbabayad sila ng magbabayad. So, wala masyadong hirap. No? Hindi mo kailangan napakaraming tao. Actually, 3, 4 lang kayo sa team, no? Basta magagaling, no? Kayang-kaya nyo mag-create ng anumang bagay para sa technology. Okay? So, medyo napahaba yung aking sharing ngayon, pero I hope meron kayong nakuhang idea, no? At yan nga yung tips natin para sa atin na nagpe-prepare for the future. Lahat ay pwedeng pasukang work, maraming klase ng trabaho,
maraming klase ng business. Lahat yan ay pwedeng pagkakitaan. Wala akong specifically na sinasabing pangit, mas maliit, mas pangit ito. Hindi yon, no? Lahat yan ay mahirap din. Pero yun nga lang, iba't ibang level ng hirap. Ang web development, ang software development, software engineering, mahirap sa simula. Okay? Napakahirap sa simula niyan. Pero habang tayo ay natututo, as we grow on, as we develop ourselves, our skills, as we develop systems, later on nagiging madali, no? So, baliktad siya sa ibang style ng learning. Iba, madali sa simula, madali. Pero pagdating sa dulo, mahirap na. Doon na nagkaka-problema sa dulo, no? Ito, magkaiba. Sa simula, mahirap. Ibig sabihin na mahirap is mag-iisip ka talaga paano siya gagana, paano mangyayari yun, ganun. Pero later, pag natutunan mo na, basic na yung lahat, no? So, itong basic na tinuturo sa Learn Computer Today, parang tingin ng iba madali, pero actually mahirap yan, no? Pero pagkatapos mo ng basics na yan, and then yung sinasabing advanced na sa advanced, actually nagiging madali na yan. Pagkasanay ka na sa foundation at sa sistema ng pagde-develop ng software. Okay? So, medyo napahaba ako ngayon at ginawa ko rin to for the sake of our developers na patuloy na nag-aaral every week. So, every week meron tayong developers meeting. Makikita nyo itong mga videos na kagaya nito sa YouTube, no, sa Learn Computer Today. And then, sa ating Facebook, meron din doon ilang videos. Most of the time, ang mga videos natin, dinalagay ko talaga sa course, no? So, meron tayong free courses, pwede nyo enroll anytime, no? Any day, pwede kayong mag-schedule ng inyong pag-aaral, no? And manage nyo na yung sarili nyo, yung inyong time for the future. And ayun, so nandyan yung guides, no? Kung meron kayong tanong, kahit free po yung course na tinake natin, meron kayong tanong, meron tayong button sa website, no? Pwede kayong mag-click doon sa discussion, pwede rin doon sa ating messenger chat, i-chat nyo po ako, na mag-reply po ako doon. Kung meron kayong tanong, i-reply ko doon. Kahit free, kahit walang bayad, no? And meron siyang free na certificate na pwede nyo gamitin sa inyong resume at magdadagdagan ng laman ng inyong resume, no? At madudugtungan yung mga description na kaya nyo i-provide. At meron ding badge. No? Yung badge ay pwede nyo i-share sa inyong resume online, no? Pwede rin nyo siya i-share sa inyong social media, no? O kaya kapag kayo ay nasa LinkedIn, pwede nyo doon i-link yung inyong badge, no? At magiging maganda ang inyong resume sa LinkedIn, no? At iba pang mga social sites na kung saan ay pwede kayong magkaroon ng work. Okay, so hanggang dito na lang muna. Marami pa akong gustong sabihin, kaso napaka-ikli o napakahaba na ng oras at hindi lahat ito masasabi. Kung gusto niyo matuto ng skills, mag-enroll tayo sa Learn Computer Today. And I can guarantee you na talagang may matututunan kayo. Kahit sa free pa lang na courses, may matututunan na kayo. Okay, kasi yan ang goal natin, matuto tayong lahat. Alright? So sige, magkita po tayo sa sunod na lesson, susunod na topics. Bye-bye po.